conspiracy. Anong conspiracy sa Tagalog? Yung nagsama-sama. Conspiracy. Pagsasabwatan ng iilan para may sakatuparan ang isang bagay na di kaya-aya sa Diyos. Hallelujah. Sa ating pong monitor, makita po natin yung 4 na kabayo. And these 4 horses represents the same spirit, but with different na mga plano or characteristic. So we have the white horse, the red horse, the black horse. At kapag sinama mo ang tatlong ito, anong resulta? Si kamatayan. Pandaraya, kaguluhan, kagutuman, patayan. Malinaw? And these spirits are merged into one. Kaya kahit na si kamatayan ay narito, dala pa rin niya pandaraya, dala pa rin niya kaguluhan, at dala pa rin niya ang kagutom. Hallelujah. So, every horse representing a certain institution that conspired. Number 1 is religion. Sino nasa puting kabayo? Isang reliyon na siyang may hawak ng milyong-milyong kaluluwa ngayon. Isang reliyon na tinawag na ina ng mga patutot, ina ng mga prostitutes, spiritual prostitutes. May prostitute na physical, may prostitute na spiritual. Paano mo ma-distinguish ang isang prostitute na spiritual? Ikaw ay nasa Diyos na, pero nakikipag-huhumaling ka pa sa ibang reliyon o sa ibang paniniwala at tinatanggap mo pa rin ang kanilang mga tinatawag nating doctrine. Amen? Hawak mo ng Biblia, hawak mong katotohanan, tumatawag ka sa Diyos, tumatawag ka sa banal na Espiritu Santo, pero ang doktrina na sinusunod mo ay taliwas sa doktrina ng Biblia. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong makipamatok sa di nyo kapananampalataya dahil maliligaw ka at mahihikayat ka sa mali. Amen. Dito wala tayong kinikilalang reliyon, kundi relasyon sa Diyos. Anumang reliyon na pinanggalingan natin, wala na tayong relasyon doon. Ang relasyon natin na binibuild up sa Diyos ay ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. That's why nandito kayo para pag-aralan kung paano mas lalo pang lumapit sa Diyos. Hindi lalayo sa Diyos. Hindi para kalabanin ang Diyos. Hindi para tingnan ang iyong mga problema, tingnan ang iyong mga kahinaan. Hindi po. Narito tayo para magpapakalakasan sa Diyos. Amen? Kaya ang bawat isa na mananampalataya ay kailangang maging kalakasan ng bawat isa. And that is our purpose. Why? Because any moment from now, wala na tayo. Any moment from now, aalis na tayo. Ano ang iyong inaalala? Ano ang iyong problema sa buhay? Pera? Which is, kailangan natin yon. Pero sa pagtitiis at pananampalataya sa Diyos, hindi ka ba pwedeng pagpalain ng Diyos? Ang pagpapala ng Diyos ay para sa lahat at sa iba't ibang anyo.
Amen? Dahil this is now the moment ng pagpili. Make it your choice. Be the best. Baka ang pagpili mo ngayon ay pagsisihan mo bukas. Amen? At kaya dinadaan tayo ng Diyos sa matitinding mga kapagsubukan para magkaroon tayo ng pagtitiis. At ang pagtitiis, wala pa ito sa kalingkingan sa pagtitiis na darating. Why? Because makita po natin ang pulang kabayo na nagra-represent ng kaguluhan, digmaan, patayan dito, patayan doon, bombahan dito, bombahan ngayon sa India at Pakistan. May sumiklab na namang digmaan. Amen? Pero, hayag yun. Sa bahay ba, walang digmaan? Sa puso mo, may digmaan? Sa isip mo, walang digmaan? Meron. Because of the Spirit. Lahat tayo may digmaan araw-araw. Kaya huwag tayong tumingin sa physical na digmaan dahil physical ang kamatayan doon. Mayroong kamatayan na nagaganap ngayon, spiritual. At yan ang mga kaluluwa na nadaya at nasilaw ng kamunduhang ito. Why? Because dito, wala nang magawa ang Diyos sa buhay nila. Amen? That's why there is that political power na malapit na mabuo. Ngayon, ang World Economic Forum sa Davos, Switzerland, ay mayroong meeting ang mga presidente sa buong mundo, all the leaders of the world, at pinag-uusapan nila ang plano patungkol sa susunod na one world. Ano tawag doon? One world, ando na, one world power, one world religion, new world order. Ang bagong kaayusan ng mundo ay kinakasana sa 2030. At naroon sila para mabuo ang 10 sungay na siya magdadala ng ekonomiya sa buong mundo. Pero sila din ang maghihinto nito. At ang pangalawa, itong economic, ito yung sinasabi natin, World Economic Elite. Ang mga mayayaman, ang mga elitista sa buong mundo ay naroon nakipag-meeting dahil sila ang nagpaplano ng buhay ng tao. Nagpaplano ng ekonomiya. Nagpaplano ng bubuti ng tao daw. Pero makita natin, magugulat kayo isang araw, babawasan na naman ang tao. Dahil sa sobrang dami, hindi na makayanan ng mundo to sustain food, water, at kung ano-ano pa. Kaya dito pa lang sa atin, init pa lang yun, wala ng tubig. For the very first time, nakita ko ang ilog ng 5 ay natuyo. Ang Euphrates natutuyo. Ang lahat na malalaking mga ilog sa buong mundo ay halos natutuyo na. What happened to the world? At yung mga hindi, inuulan. Sa disyerto, bumabaha. What happened to the world? This is now the sign of the end. Kaya kapag nagpapanjing-banjing ka pa sa iyong spiritual na buhay, ewan ko lang, wala na akong magagawa. Kasi ako, nagpapatunog lang ng trompeta, tayo, dahil we are a missionary church, tayo ang magpapatunog ng trompeta sa mga tao na tulog, spiritual, para gisingin sila na malapit na ang katapusan ng pag-aari ng tao. So, white plus red plus black equals
Pale horse. Ang pale horse po, hindi po siya parang shadow, kundi greenish. Yung suot ninyo, parang ganun. Amen? Pati pulpito natin, parang ganun. Pati dingding, parang ganun. Huwag kayo dumikit sa dingding, ha? Hallelujah. Greenish. And that's the color of death. Kita niyo yung tao na namatay na? Ano itsura niya? Anong kulay niya pagkatapos ng 1, 2, 3 araw? Yellowish green. Pag naka-encounter kayo ng tinatawag nating demon possessed, susuka yun. Ano suka niya? Yellowish green. Kasi pagkain ng demonyo yun. Dahil siya yun. Hallelujah. So to begin with, next, tingnan natin yung paano naipako si Kristo, ang ating Panginoon sa krus. Conspiracy means derived from the word conspire o pagsasabwatan, meaning to join in secret agreement to do an unlawful or wrongful act or an act which becomes unlawful as a result of the secret agreement. Ito ay sa English ay tinatawag din na plot o plano, connive, pagkakaisa, or scheme. Ito yung mga strategy o gawa. At namatay ang ating Panginoon because of the conspiracy happened. Sino ang may pasimuno? Sino ang may pasimuno? Si Judas. Bakit pumunta siya kay Caiaphas? Ano ang nasa isip ni Judas? Kung bakit niya pinagkanulo ang Panginoon? Position. Sabi ng prophet, si Judas, akala niya ang ating Panginoon ay maging political king. Kagaya ng mga tao na kasi ang Jerusalem o ang Israel nasa ilalim ng kapamahalaan ng mga Romano. At gusto nila mapalaya sa kamay ng Romano. Kaya tingnan ninyo, nung pumasok si Jesus sa Jerusalem na nakasakay sa asno, akala ng tao o mga tao, dumating na ang hari na magpapalaya sa Israel. Naunawa ninyo? Kaya ginawa nila, tinanggal nila ang kanilang balabal at ginawa nilang carpet. At kumuha sila ng mga branches ng mga puno at ginagawa nila mabuhay kung sa ating Pilipino. Long live the king. Because their purpose, gawin nilang si Jesus na hari political. Bagamat hari naman ang Panginoon, pero hindi siya dito sa lupa mag-hari pa sa panahon na yon. Kaya, makita po natin, nung malaman ni Judas na hindi pala siya maging hari dahil gusto niya na magkaroon ng mataas na pwesto sa kaharian ng ating Panginoon, nang malaman niya, ibinenta niya ang kanyang Panginoon. Magkano ang value ng ating Diyos, ng ating Panginoon? 30 pieces of silver. Yan lang ang kayang ibayad ng mga Pariseo sa kagaya ni Jesus. And what is 30 pieces of silver? Yan ay pambayad para sa mga alipin lamang. Amen? Kaya itong si Judas, nung sinakyan siya ni Satanas, sabi sa Biblia, di ba ba? At sila ay naghapunan, nandun na si Satanas sa harapan ng ating Panginoon sa loob ni Judas. Kaya sabi ng Panginoon, mayroon dito isa sa inyo na ako ay pagkanulo. At nagbulong-bulungan ng mga disciples, sino kaya yun? Sabi ni John, hindi ako ha. Sabi ng iba, hindi rin ako.
Ano sabi ng Panginoon? Ang kasabay kong sumausaw ang siyang magkanulo sa akin. Amen? At lumayo si Judas at pumunta siya sa Caiaphas, reliyon. At ibinenta niya ang ating Panginoon for 30 pieces of silver. At pagkatapos doon, paano niya pinagkanulo ang Panginoon bukod sa pagbenta sa kanya? Sa isang halik. The kiss of death. Sabi ni Judas, ang hahalikan ko, yan ang uhulihin niyo. Amen? Sana hindi dumating tayo sa takdang panahon, may hahalik sa akin at bigla na lang ako. Pusasan yan. Tanda natin, may Satanas. Maging si Judas, nakasama ni Jesus noong 3.5 years, ay nagawa niya pang ipagkanulo. Bakit nagawa niya ipagkanulo? Sabi ni Jesus, di ba pinili ko kayo 12? Isa sa inyo ay demonyo. Thank you, brother. Amen. Sana walang demonyo dito na magkanulo sa ating mga kapatid at sa inyong mga pastor. Amen? Lahat ba tayo mga anak ng Diyos? Amen. Hallelujah. So, nung pumunta sa kay Caiaphas, hinuli siya at dinala siya kay Pilato. Dahil dinala nila ito kay Pilato, sabi ni Pilato, wala akong nakitang kasalanan ng taong ito. Dalhin niyo siya kay Herodes. Alam niyo, si Herodes at si Pilato magkaaway. Tingnan mo. At si Caiaphas ay kakutsaba ni Herodes. Hallelujah. So, anong nangyari? Nung dinala siya kay Herodes, siya ay binigyan ng balabal ni Herodes at tinuya siya. Ito yung inyong hari. Dalhin niyo siya uli kay Pilato. Sa kamatayan ng Panginoon, ang magkakaalaban, magkakaaway, nagkaisa para lamang ipako si Kristo sa krus. Amen? Kaya we have the religious power, we have the political power, and the judicial power, which is the prosecutor. Sino nagpapa-implement sa kalsada during pandemic? Militar, police, LGU. Lahat yan nagkakutsaba. World Health Organization, lahat ng sangay ng LGU ay nagkakaisa para tigilin ng tao sa pagkalat sa kalsada, at ang World Health Organization at ang LGU din ang nagpapatupad ng pagpatay sa tao. You see? There is that conspirators. Kaya pagdating sa ating panahon, conspiracies and all the conspirators from religious, political, economic, and all other involved ay kaaway ang tunay na mga anak ng Diyos. Hallelujah. Next. So there are three famous Trinity that will dominate the world. Kung ang mga denomination na iniwala sa Holy Trinity, Father, the Son, and the Holy Spirit, si Satanas may Trinity din. Siya, ang hayop, at ang bulaang propeta. At dito makita po ninyo, ayon sa prophecy, kilala niyo na to? Ito yung bagong Papa, si Pope Leo XIV. At ito naman, ang siya papalit
sa World Economic Forum Leadership. Ito'y tao na may dugong Israeli. Hudyo. Tandaan ninyo, may papasok sa templo sa gitna ng isang linggo. At siya ang tao na nagpaplano na gagawin niya ang tao na tawag dito, lahat ng tao na maging mababa sa hayop sa pamamagitan ng teknolohiya. There is another religion that is growing now at ang tawag dyan ay dataism. Dataism. Lahat kayo may data. Ilalagay niya ang tao na parang Diyos. Na parang all-knowing. Tingnan mo, bata pa lang, Inglesero na. All-knowing and powerful, superhuman. Gagawin niya ang tao sa huling kapanahonan na robotic. Dahil ang Antichrist ay makikita natin, ipapaliwanag natin, mayroong twist sa kanya at hindi siya magtatagal. Nasa Bible. No? Nakita namin kahapon. Next. Okay. So, ang kapangyarihan ng hayop ay bigay ni Satanas. Revelation 13, verse 2b. The dragon gave him his power, his seat, and great authority. Kaya darating na Antikristo sa laman ay binigyan ni Satanas ng kanyang kapangyarihan. Ganun mo? At ang kanyang luklukan. Sa Pergamian Church Age, saan ang luklukan ni Satanas? Doon sa 7 bundok na kung tawagin ay Vaticanos or Vatican City ngayon. At dakilang kapamahalaan. Pamamahalaan niya ang buong mundo ayon sa dikta ni Satanas. Hindi ng Holy Spirit, hindi ng Diyos, kundi kapangyarihan ni Satanas. Verse 4, and they worship the dragon which gave power unto the beast. Sa pamamagitan niya ay sasambahin ng dragon. Sino gustong sumamba sa dragon? Sino ang dragon? Si Satanas. Kaya makita natin itong kapangyarihan, hallelujah, is world domination. And they worship the dragon which gave power to the beast, and they worship the beast. Sasambahin din nilang hayop, saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him. Sinong makipaglaban sa kanya? Kasi malakas siya. At ang false prophet naman, sabi niya, and he exercised all the power of the first beast. Lahat ng kapangyarihan na ibinigay sa hayop ay siya niyang isasagawa. By means of what? Digital system. Hallelujah. And causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast. And deceiveth them that dwell on the earth by means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast. Ano na ang mga himala na mga imposibleng invensyon ng tao ngayon? Andyan yung HAARP na nagkukause ng bagyo, lindol, ng yelo, ng tagtuyot. Di ba himala yun? Na nagawa ng tao. Pangalawa, yung blue beam. Makakita kayo ng lumilipad na UFO. Nakakita kayo ng mga bagay sa kalangitan
unidentified flying objects, makita kayo ng mukha, makita kayo ng mga ano, that was being made by human. Hallelujah. Lahat, yung DNA natin ay kayang i-edit. Birin mo, i-edit. Gawa lang ng Diyos yan. Sa pamagitan ng taong yun, ay in-endorse nilang i-edit ang ating DNA. Kung anong sakit ng iyong mga ninuno ay hindi na mangyayari sa iyong panahon dahil tatanggalin nila. Grabe, no? At kung gusto nila na makagawa ng superhuman, ay gagawin ito sa DNA ng tao. Kaya mo nakita ninyo sa mga Star Wars, sa mga sci-fi movies, nangyayari po ngayon yan. Yung sasakyang lumilipad, meron na ba? Meron na. Ilang taon na lang, makikita ninyo ang taxi, lumilipad na. Yes. Magtawag ka ng Grab, hindi na sa kalsada dadaan kasi traffic na. Hallelujah. Wala nang imposible sa tao ngayon. Gusto mo magkaanak na hindi magniig? Pwede. Pera lang kailangan. Pili ka lang, punta ka sa bangko ng mga similya, pipili ka doon, ito, gusto ko to, sikat. Para ako magkaanak ng sikat. Sabi ng doktor, sige, higa ka na doon. At mangyari, kung paano ginagawa sa Formos na artificial insemination, nakita ka na ng rubber na mahaba, na ang dulo niyan ay parang ari ng baboy. At kasi sobrang laki ng anong tawag nila doon? Yung lalaki. Barako. Para hindi ma-stress yung babae. Pag nakita nila naghihit na yung babae, ilalagay nila sa artificial insemination. At doon, para ka rin nagbabarina ng kahoy. At pag nagkaroon na ng climax yung babaeng baboy, sa kanila ihulog yung similya ng barako. Na ito ay ninorture doon sa artificial insemination. Ito ay inseminated na. Ganon din sa tao. Kaya minsan may nakita sila na iba't ibang uri ng hindi mo malaman kung tao o hayop kasi in-experiment na ang babaeng tao ay nilalagyan ng iba't ibang similya ng hayop para makapag-create sila ng kakaibang mga species. And I believe may mga species ngayon nakatago. And this species are composed of human and animal. Hallelujah. Kaya hanggang ngayon, mayroong isang programa ang mga elite na kung tawagin nila human re-engineering. Sino panood sa inyo ng pelikula na nandun sama-sama sila, sina Captain America, sila Hulk, sila The Avengers. Yan. Gumagawa sila ng supernatural humans. At ito ay gagawin nila. Magkakatotoong mayroong incredible hope. Magkakaroon ng mga lahat ng dati kwento lang ngayong makatotohanan na. Amen. Okay, next. So, balik muna natin sis. Sorry. Sabi doon, by means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by sword and did live. So may isang ulo na nasugatan at halos ikamamatay niya, pero binuhay siya. At makita ninyo ay
inutusan niya ang mga tao na gumawa ng imahe ng hayop. Ano kaya ang imahe ng hayop? Punta tayo, next. So, anong image? Image ay may dalawang uri. A visual representation of something such as a likeness of an object produced on a photographic material. Ang tawag natin dyan, picture. Di ba? Dati, Kodak. Maling-mali yung Kodak eh. Ang Kodak ay pangalan. Saan ka pupunta? Magpapakodak ako. Nauso yung Kodak eh. Yan pala, magpapapicture. Di ba? Kasi may film na Kodak eh. Saan ka pupunta? Papakodak ako doon. Hallelujah. So that is photographic material. And another is a picture produced on electronic display such as a television or computer, digital images such as the hologram and Project Bluebeam. Ang hologram, alam niyo ang hologram? Isang panibagong gadget na hindi mo na kailangan cellphone. Pag mayroon ka nun, pag gusto mo kausapin yung asawa mo sa abroad o kakilala, bigla na lang lalabas sa harapan mo. Mayroong imaheng tao at kakausapin mo siya. Amen? Pero pag hinipo mo, wala siya doon. Ang makita mo lang ang imahe that caused by digital image or images na kung saan ay makita mo siya buong buo. So kung gusto niya makipag-usap o gusto niya magpakita sa iyo, then, di ba himala yun sa tao? Yan ay gawa din ng teknolohiya. Mamamangha tayo. Kaya tingnan mo, meron siya picture, meron siya sa television. So dalawa. Okay, next. At alam niyo ba, doon sa Peter Chapel sa Lucerne, Switzerland, ay lumikha sila ng artificial intelligence version ni Jesus Christ. At alam mo kung saan nakalagay? Sabi doon, AI Jesus was installed in the confessional booth of the Catholic Chapel. Nasa loob. Di ba? Lahat naman tayo, Katoliko dati, halos. Na? At para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, bago ka kakain ng ostya, anong gagawin mo? Mangumpisal. Punta ka doon sa maliit na kwarto, tapos meron doon kaliwat kanan na parang may parid, may tao doon sa loob. At doon mo isasabihin ang iyong mga kasalanan. Kasi may chismoso doon sa loob. At pagkatapos, hahatulang ka niya. Ang laki ng kasalanan mo, kapatid. O sige, 10 Ama Namin, 10 Ave Maria, malinis ka na. Pwede ka na kumain ng katawan ni Kristo. Tuwang-tuwa naman tayo nun. Kala mo, nalinis talaga tayo. Sino nagpatawad? Tao. Hallelujah. Yan ang gawain ng white horse. Deception. Kaya itong, tingnan mo itsura niya. Mabibless ka? Kung matatakot ka? Mayroon pang third eye. At sabi dito, makikinig siya at mag-a-advise siya sa mga tapat na hindi natatakot para ikumpisa ang kanilang kasalanan sa digital na Diyos na kung tawagin Diyos ex machina. Saan makikita? Sa simbahan mismo ng Katoliko sa Lucerne, Switzerland. Sino may gawa? Philip
Hasselboer of Lucerne University of Applied Science and Arts. Ano pa ang isang gagawin ng false prophet? And he had power to give life to the beast. Kasi namatay yung beast. That the image of the beast should speak, cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Pag nagsalita ito, pag hindi nila sinamba, patay sila. Amen? Ganyan o kakapangyarihan ang teknolohiya or technology na paiiralin ng false prophet. Next. Ito na siya. Si Yuval Noah Harari. Mayroon siyang libro na Sapiens. Marami siyang libro at matunog ngayon ang kanyang pangalan at kinukuha siya nakapalit ng nag-retire sa World Economic Council nakasabay ng kamatayan ni Pope Francis. Nag-resign din kinabukasan dahil inaayos na ng mga elite ang dadaanan ng Antikristo sa laman. Hudyo to Naalala niyo yung sinasabi ko sa inyo na walang makakapasok doon sa Third Temple na hindi Hudyo. Sabi niya sa kanyang sinulat, there are no gods, no country, no human rights, no laws, and no justice outside the common imagination of human beings. Sino ang may gawa ng konsepto na may Diyos? Sino may gawa ng konsepto na may country, may human rights, may batas, at walang hustisya? Sino ang may gawa nun? Imahinasyon ng tao. Utak ng tao. Kung hindi nagtayo ang tao ng bansa, wala sanang patayan. Amen? Pero ang tao naging greedy. May kanya-kanya. Kaya sila ay nananakop ng ibang kaharian nung araw at panahon dahil gusto nilang kunin at ikontrol ang buong kalupaan. That's why maraming digmaan nung unang panahon. That's why inabot tayo ng mga Kastila. That's why inabot tayo ng Amerikano. Inabot tayo ng Hapon. At ngayon gusto naman tayo abutin ng mga Inchik. Amen? Kaya sabi niya, he expect a greatest future project for human future. Ito yung nag-iikot siya sa lahat ng mga institution at ipinapangaral niya itong Homo Deus. Kanina, Diyos ex machina. Ngayon naman, Homo Deus. Ano ibig sabihin ng Homo? Tao. Ang Diyos. God. Ang kanyang project sa huling kapanahonan ito, ipaunawa sa bawat isa sa atin na ikaw at ako ay Diyos din. Diyos naman talaga tayo. Pero maliit na Diyos. Ang gusto niya, malaking Diyos. At ang tao na Diyos, ang siyang sasambahin, mayroon talagang aangat sa lahat ng taong Diyos at tatawagin niya Diyos na mga Diyos. Hallelujah. At the quest for immortality. Kaya sa teknolohiyang gagawin niya, alisin niya ang sakit ng tao. Palalawigin niya ang buhay ng tao. At tao na walang kamatayan. 1997, si Bill Gates
ay nag-iimbento ng pusong digital. Sino gusto ng pusong digital? Hindi ka talaga mamamatay. Dahil ang source of life ay ang puso na bumubumba sa dugo. Amen po ba? That's why, darating ang araw ng tao, bigla na lang hihinto. Why? Nalubat. Dahil ang puso niya ay digital. Amen? Kaya, hindi lamang yon, kundi gusto niya baguhin ang anyo ng tao, ang pag-iisip ng tao, ang gusto ng tao, ang emosyon ng tao, lahat. Re-engineering. Lahat ng tao gusto niyang mapasunod sa isa. Amen? Kaya tingnan nyo, pinapractice ngayon, di ba? Pag medyo may pera ka at medyo nakabaw yung ilong mo, parang hindi ako bagay dito. May pera naman ako. O di kaya ay medyo ayaw kong banggitin. So, babaguhin. Ang mga lalaki, naging babae, boses babae, lalaki, hugis babae, kutis babae. Kaya lahat ng tao, lahat ay tumatangkilik, bato-bato sa langit. Tumatangkilik sa mga beauty products. Why? Because ayaw ng taong tumanda. Aminin natin sa hindi. Gusto natin manatiling attractive sa opposite sex. Amen? Tama ba? Nung nauso yung mga sumba-sumba na yan, ang gaganda ng mga manang. Naka-fit na fit. Nagtawa si pastor. Tapos mayroong mga, noong una na may lalaking, ballroom. Wow. Diba? Nauwi sa medyo hindi maganda. Dahil maraming mga kalalakihan, gumanda ang buhay. Hallelujah. Why? Because ayaw ng taong tumanda. Ayaw ng taong mamatay. That's why itong taong ito mamahalin ng buong mundo. Dahil ano daw sabi? Gagawin niya ang lahat na happy. All the time, happy. Pag tumingin siya, ang ganda ko. Pero 65 years old na yun. Di ba ba? Pag nakatalikod sa Amerika, tingnan niyo mga Amerikana, ang lalaki ng mga katawan. Pinipreserve nila ang kanilang lakas. Ang mga babae, kahit na may edad, talagang, di ba? Coca-Cola body, sabi nila. Sa Pilipinas, Coca-Cola body din. Ano si Sir Glinda? Coke in can. Hallelujah. Why? Bakit kailangan maging masaya ang tao sa lahat ng pagkakataon? Because gusto niya gawing Diyos. At gusto niyang makapangyarihan at superhuman and intelligence like God. Diba? Parang Diyos na rin tayo. Gusto mo ng Jollibee? Hindi ka na pupunta sa Jollibee. May magdadala sa iyo ng Jollibee. Gusto mo ng mga item na gusto mo sa katawan mo, dyan yung mga, di ba? Yung bayad ka lang, andyan na. Hallelujah. Ang tawag pa sa iyo, Sir, Ma'am. Wow. Next. Naalala nyo, yung lagi kong in-example sa inyo, imagine. Ito yung theme song ng One Word.
Theme song of futuristic humanity. Tingnan nyo buhay pa si John Lennon, wala pang taong ito na nakilala, pero naging sikat ang The Beatles. Kung alam niyo yung history ng The Beatles, ang kanilang mga awit ay inaalay nila kay Satanas. Para pag pinakinggan mo, hihigupin ka ng hypnotismo. Hypnotic music, dahil ang kanilang music ay hango sa musika ng mga sinaunang satanismo, ayon sa history. So, tingnan natin ang lyrics. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Madali lang, imagine na walang langit. Ano sabi? No hell below us. Walang impyerno. It's easy if you try. Kaya may reliyon ngayon, wala ng impyerno. Ano yon? Alam niyo yon? Sabi niya, above us, only sky. Walang langit, tinuturing niya, walang Diyos. Wala ding impyerno, kundi ulap lang. Madali lang naman kung i-try mo. Ano ang title? Imagine. Madali lang pag-imaginein mo. All the people, imagine all the people living for today. Kung walang langit, walang impyerno, only sky. Ang lahat daw ng tao na nabubuhay ngayon, pwede rin gawin yon. Pangalawa, imagine there's no country. Diba? Yun din ang sabi niya. It isn't hard to do. Hindi naman mahirap gawin yon. Hallelujah. Sabi niya, so walang patayan, o walang namamatay. At walang reliyon. At wala ding reliyon. Pwede naman kung imaginein mo. Imagine all the people living life and peace. Walang reliyon. Di ba? Magulong reliyon. Magulong. Kaya nagpapatayan ng Kristiyano at Muslim. Nag-aaway ang iba't ibang mga denominasyon. Ang gulo-gulo talaga. Pero pag in-imagine mo, wala. Walang reliyon. Kaya maraming mga, ano yung mga tao walang Diyos? Atheist. Kasi, sawang-sawa na sila sa reliyon ng tao. Sabi niya, you may say, I'm a dreamer. Masasabi niyo na ako ay mapangarap. Pero hindi lang ako. Yun na. But I'm not the only one. Ano sabi niya? I hope someday you'll join us. Sa ayaw niyo sa gusto, kapag nagpatata kayo, kapag tinanggap niyo ang sistema ng hayop, you will become one of them. Amen? And the world will be as one. Kaninong plano yan? Kay Nimrod. Genesis chapter 11. Hallelujah. At siya din ang tao nagsabi, we are more than popular than Jesus Christ. Kaya nang pumunta sila sa airport ng Pilipinas, hanggang sa airport lang sila. Nagalit ang mga Pilipino dahil sa sinabi niya. Andiyan na sa airport. Nagwawala na sila. Sa katagang doon siya ng papat na po sa mga. Bumarel, hindi na wala kang may pagmamalaki sa Diyos. Kaya anong sikat ka ngayon? Masikat siya. Kaya inabangan siya. Paglabas niya ng bahay, pak. Saan lahat tama? Mukha. Hallelujah. Kasi bakit mukha? Doon yung utak na nag-i-imagine. See?
Walang kabuluhan ng utak ng tao na nag-i-imagine ng ganito. Kaya tinapos siya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Next. Yan. Ang mundo ngayon ay tulog. Tulog pa ba kayo? Ang mundo, ang mga iglesia ngayon ay may tiring. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, 3 and 4, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Masakit pakinggan ito ng mga denominations. Dahil hindi nila tanggap ang mensahe ng kapanahunan. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Sino nagbubulag na kaisipan ng tao sa ngayon? Ang Diyos ng mundong ito, si Satanas. Kaya kahit mulat ang mata, ang ginagawa ay mali. Hindi nila alam ang kabanalan, hindi nila alam ang katuwiran, hindi nila alam ang katotohanan. Ang kanilang kaisipan at kanilang gawi ay nagpapakita na sila ay may piring ni Satanas. Lest the light of the glorious gospel of Christ, which the image of God should shine unto them. Hallelujah. Kaya, kung mayroon tayong mga mahal sa buhay na patuloy na binubulag ni Satanas, just pray for them. Amen? This is now the last days. Panalangin natin sila at nakakalungkot na kahapon ay hindi natuloy ang prayer and fasting. Mga kapatid, huwag na kayong mag-antayan pa. Mag-fasting na ang mag-fasting. Amen? Huwag nyo nang hintayin yung iba, lalo na alam nila na may fasting. Dahil mahalaga ang inyong prayer at fasting sa church at sa bawat isa sa atin. Si Satanas gumagawa ng paraan para hadlangan ang inyong plano. That's why lagi kayong hindi natutuloy. Pag-pray nyo. Because fasting ay napaka-importante sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi lang siya nananalangin, kundi hindi nagpapaliban siya ng pagkain para ipakita sa Diyos na Panginoon, handa akong magutuman. Ang mahalaga, kapiling kita. Amen? There is no need of waiting for others. Ang mahalaga, 1, 2, 3 nagkatipon, nariyan siya sa inyong kalagitnaan. Amen? Be faithful to the Lord. Kung ano ang pinag-usapan, gawin ninyo. Dahil minus point po yan sa atin sa langit. Ligtas na ba tayo? Humina. Parang natakot kayo mag-amen. Ligtas na ba kayo? Amen. That is faith. Pero, brothers and sisters, sabihin ko lang, ang gawa nyo ang nagpapakita kung ligtas na kayo o hindi. Hindi ko sinabi yan. Sabi ng Biblia, malalaman mo sila sa kanilang mga bunga. Next. Okay. Ito ngayon ang matinding may nagaganap sa mundo ngayon na great conspiracy. Actually, noon pa yon. Nakarinig tayo ng Illuminati, nakarinig tayo ng Secret Society, nakarinig tayo ng Skull and Bones, mga grupo-grupo, mga elitista, mayayaman, 300 billionaires, mga masonry, na wala silang ginagawa kundi planuhin kung paano ang mga plano para bawasan ng tao, para alisin ang kinahumalingan ng tao,
at bumubuhay sa tao at alisin mismo ang pagkakilala natin sa Diyos. So, we have the white horse again, the religion, na nagre-represent ng bagong Pope. At we have the political power that was represented by United Nations. And we have the World Economic Forum that represents economics. At dito, lahat ng bansa na kasama ng United Nations, lahat ng military, police, lahat ng mga sundalo sa buong mundo, ay pag-aari po yan nasa ilalim ng United Nations na sila ay major na magkakasama after the war. So sila mag-i-impose ng pagdadakip, pagtutorture, pagkakulong, pagpatay ng mga Kristiyano pagdating po ng Great Tribulation. So lahat sila ngayon, nag-uusap ngayon doon sa Switzerland at magugulat tayo, isa sa kanilang plano ay impose ang tatakan na kung tawagin, hindi ka makabili, hindi ka makapagbenta kung wala kang tatak. Why? Because maraming taong tinatawag nilang useless eater. Alam mo yung useless eater? Mga taong kain lang ng kain, walang pakinabang ang gobyerno. Sino yon? Ang sakit niyo naman magsalita. Sino yung senior citizen? Anong benepisyo ng senior citizen? 20% off. Kaya masarap maging senior citizen. Libre sini. Kain ka sa Mang Inasal ay talagang, di ba pare? Tapos may ayuda ka pa. Pero pinaplanuhan ka na gobyerno. Ano ang maraming pinatay nung pandemic? Yung mga 70 above. Ipinasok lang sa ICU na walang kagatol-gatol at labag sa kanilang kalooban at doon tinuturukan pagkatapos diretso sa sunugan. Bakit? May itinatago silang lihim. Alam mo na, sis, magtago ka na, baka hulihin ka. Joke lang. Hallelujah. Why? Because 10 years from now, from na-impose ang 2020 pandemic, ay wala nang halos makain ang tao. Okay, next. Sino ba talaga ang Antichrist? Tingnan natin, ha? May 8 ba nung may pinili na papa? May 8? So, ang mga tao naghihintay doon sa St. Peter's Square na makita nila umusok na puti. Kasi pag sinabing puti ang usok, may napili na. Tapos sisigaw sila, Habemos Papam. Sabi ng tagabalita, Habemos Papam. Nagbubunyi ang buong Katoliko sa buong mundo. Dahil mayroon ng kapalit, si Pope Francis. At lumabas si Leo XIV. Hallelujah. At si Leo XIV ay, sabi dito, ay panghuli. Si Pope John po ay, si Pope Francis, sabi nila ay pang-7 na huli. At ang kawalo ay siya ding pang-7. Paano mangyari yon? Tingnan natin. At sila'y 7 hari. Ang Papa po ay hari. Dahil ang Vatican ay country, syudad. Pero country siya. Syudad siya na bahagi ng Italy, pero sila'y hiwalay na sa Italia at sila ay bansa na. At ang Papa ay kinokonsidera na siya ang hari o presidente ng Vatican.
At sila'y 7 hari, yung last pope. Nagmula kay Pope Pius XII, sinundan hanggang sa dulo ni Pope Francis, at siya ngayon ang sinasabi ni Saint Malachy na darating. At sila'y 7 hari at 5 ang nangabuwal, patay ng 5. At ang isa ay narito, at ang isa ay hindi pa dumarating. Pero ang isa patay na rin. Amen? At pagdating niya, ay dapat magtagal ng sandaling panahon. Hindi magtagal yan eh. Magtagal ng sandaling panahon. Pagdating daw niya, hindi siya tatagal. Ayan o. At ang hayop na naging siya ay wala na. Ay siya ring 8 at siya ay sa 7. Yung espiritu niya ay manggaling sa 7 at siya ay patungo sa kapahamakan. So may mangyayari sa kanya pagdating na siya ay, sabi doon, wala na, papalitan ang kanyang espiritu. Marahil sa pariho ding katawan. Kasi, sabi ng Bible, may isa sa ulo na halos ikamatay niya, na may sugat. Hindi natin alam. Pero, siya ang tinutukoy na pinaka-8 sa 7. Kaya, may mangyayari sa kanya, pagkatapos papasok na ang espiritu ng Antikristo. Next. The beast that thou sawest was and is not shall ascend out of the bottomless pit. So kung nawala na daw yung Pope ngayon, may yung hayop, yung espiritu ng hayop na manggagaling sa ilalim ng hukay ay patungo sa pagkasira. And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, is not, and yet is. Yung patay na buhay. At sa kalahati ng 1 linggo ay kanya ipatigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng kasuklam-suklam ay paroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot. So, this last pope will end up all ng mga hain na tandog sa third temple. Eh wala pang third temple. Kaya maghintay-hintay muna tayo. Magpahinog-hinog na tayo, mga Kristiyano, habang may panahon pang palugit ang Diyos sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Huwag nating bigyan pa ng higit na pagpapahalaga. Although, kailangan natin sa ating mga sarili. Pero mas give priority sa ating pang spiritual na buhay. Kung nananalangin ka ng 1 minuto, 1 oras na. Amen? Kung hindi ka umawit sa Diyos, simulan mo nang magpuri, umawit sa Panginoon. At kung gusto mo pa na maging malinis araw-araw, marunong tayo magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, kung mayroon man. Matuto tayong umunawa sa kapwa, sa kanilang kahinaan. Matuto na tayo ng kabanalan. Dahil walang kabanalan ay hindi makakapunta sa kinaroroonan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Malapit na tayo. Next. So, there is that great sign of the end. Pag nakita na natin ito, sabi ko lagi, pag nakita nyo na itatayo na ang third temple, double time.
Huwag nyo na masyadong pagpapahalagan ang kayamanan o lahat ng ating luho kung mayroon man. Anumang mga bagay na walang kabuluhan sa buhay mo. Magtanim ka na ng kamote. Magtanim na tayo ng mga halahalaman. Nung bago pa lang ang church, ang daming plano. Maglalagay ako ng mga bulaklak dyan. Maglalagay ako ng mga kung ano. Sana. Wala na halos naglilinis. Wala na nagmamahal sa tahanan ng Diyos. Wala daw tubig. Kung mahal natin ng Diyos, may tubig pa naman sa singko. Di ba ba? Ang kailangan mapakita natin sa Diyos na mahal natin siya. Lahat sa Panginoon ay mahalin natin. Hindi lamang siya. Kasi kung ano man ginawa mo sa kapwa mo, ganoon din ginawa mo sa Diyos. Kung anong ginawa mo sa kanyang tahanan, ay ginawa mo rin sa Diyos. Kung anong mga magandang bagay na inisip mo sa Diyos at ginawa mo sa Diyos. Hallelujah. So, hindi ko po kayo inutusan, sina-challenge ko lang po kayo. Kasi, masarap po dito mamalagi sa tahanan ng Diyos. Araw-araw, masarap po. May kapayapaan. Next. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no ever shall be. And except those days shall be shortened, there shall no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Diba? Napansin nyo, paiksi na ang oras at panahon. Paiksi na po ang buhay ng tao. Paiksi na ang gampanin, di ba? Madali nang mapagod ang tao. Madali na ba kayo mapagod? Madali na rin kayo magalit. Lahat madali. Kailangan ng taong instant noodles. Instant na pagkain, instant na pagkilos. Instant, nagmamadali lahat. For what reason? Hindi din alam ng tao bakit tayo nagmamadali. But one day, ma-realize mo, di ba? Kapag ikaw'y nag-iisa, kung 50 anyos ka na, magsimula ka ng mag-count, ang tawag dito, magkaroon ng accounting sa buhay mo. Ilang taon ka tinawag ng Panginoon? Ha? So kung 5 years, 2 years, di pa ba? So ano na ang nagawa? Ang mahalaga po, let us always count on the blessing. Hindi sa ginawa mo sa Diyos, kundi ginawa ng Diyos sa buhay natin. At kung may ginawa ang Diyos sa buhay natin, that means buhay siya. At magkaroon tayo ng pagbabalik tanaw sa Biblia. Ano po ba, Panginoon, ang gusto mong gawin ko? Di pa ba? Lagi nating pinapakinggan, ito, mahal ka ng Diyos, pinagpala ka ng Diyos. Pero ang Panginoon nagsasabi din, may madadatnan pa kaya akong mananampalataya? Tanong mo sa sarili natin, how's your faith? Do you have faith? Yung faith mo ba ay rapturing faith na? O mamaya, masagi ka lang sa samalog mo? O di kaya makarinig ka lang ng konting masasaktan ka? And then you go back again and sabi ni Satanas, oo nga, ang lupit talaga nila. Nakakabay pa sa'yo. Ikaw naman, nulugo-lugo. Amen. Watch out your faith. Hallelujah. At ang panampalataya ay hindi lamang panampalataya. Samahan nyo ng gawa. Next. Maybe the last. Escape Moses.
So, sabi dito, Luke 21:13, datapwat bago mangyaring lahat ng mga bagay nito, uhulihin kayo at pag-uusigin kayo na kayo ibibigay sa mga sinagoga. Actually, ito po ang mangyayari sa atin. Tingnan mo yung sa kanilang panahon, datapat ibibigay ng kahit mga magulang at mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, at ipapatay nila ang iba. Sino? Sa huling kapanahonan ito, mga kapatid, kapag naiwan ang isang Kristiyano at hindi nagpapatatak para makakain yung mga taong nakakilala sa iyo, isusuplong ka sa otoridad. O itong taong ito, Kristiyano, ayaw nila. Dati kasama ko yan eh. O sige, may isang ka-Kristiyanong dinala. O ito, value meal. Anong value meal? May chicken, may soft drink, may hamburger, may french fries. Kasi problema sa panahon na yon, pagkain at inumin. Amen. Mga kapatid, patuloy tayo na ulitin ko, palakpakan natin ng Diyos na buhay. Glory to God. Ulitin ko ulit, I will always challenge you in our faith. Habang papalapit pa po tayo sa kawakasan, lagi kong ipaalala sa inyo ang paghahanda. Amen. Paghahanda sa ating kinabukasan. Bukas makalawa, wala na tayo sa mundo. Bukas makalawa, may mauuna. Kukunin na tayo ni Lord. And what's the use of your life without Jesus? Without Jesus, you have nothing. We have nothing. Mga kapatid, this is now the time na baguhin na natin ating mga attitude, ang ating pag-iisip. Lagi nating tawagin siya. Lagi nating imbitahan ang Holy Spirit upang hindi tayo magkamali sa ating tinatahak, pag-iisip, at pakiramdam. Amen? Mahal mo ba ang iyong katabi? Yes. Hallelujah. Sabihin mo nga, I love you with the love of the Lord. Yes. Lagi mo paalala yan, ha? Sabihin mo, walang iwanan. Hallelujah. Okay, palakpakan natin yung Diyos na buhay. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah.